Oo. Wala tayong ano sa ano. Marami tayong ano na mga binata, mga young people. Train. May mga reservists tayo, maraming reservists dito. Just in case. Oo. Ayan mo at baka takbo-takbo rin yung ano natin. Oo. 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 Yun nga eh. Kaya nga, sinasuggest ko nga, Sir Rex, na ano, magkaroon tayo ng convergence sa ano, Totomio. Oo, pwede yan. At least ano yan, tawag doon yung magkaroon ng ano, mga lessons na pwede pag-agrehan ng body. At yun na yung kaya, yun naman yun yung kailangan na magsama-sama instead na magpapagalingan. Yung iba eh, nakakalungkot. Why not ano, yung contribute sa group, yung galing niya, i-contribute niya sa group para i-train mo iba. At ang daming mga denomination ngayon na gustong matuto eh. Diba? Sa social media, pagpunta ka sa Facebook, yung mga grupo ng right living idol, nag-ano lang din sila. Sila na lang. Diba? Kaya, ayun eh. Basta tayo tuloy-tuloy tayo. We are inviting mga ibang denomination willing na mag-aaral dito po sa ating programa, Additional Learning. So, ang ating oras ay 8:22. Ayun po. Pagdalaman tayo. Dakilang dito sa amin, salamat po sa iyo sa araw. Salamat po sa araw nito. Tapos pinagpapasalamat din po namin ang ating na pagsinig sa nag-report at tulungan mga po siya, Panginoon, sa pamamagitan na rin ng iba na Espiritu. At hindi po namin mas kami ng mga pagkakaming imagkaroon ng kaalaman na kung nasa iyo. At lahat po yung kalaratin na Diyos ay aming binibigay sa iyo at lahat po napupuri. Maraming pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ay, po po. Magandang sa ating lahat. At ang ating speaker ngayon ay from Masbate. Siya po ay isang head pastor o ang tawag sa kanila, pastor ng Body of Christ Church, Masbate. So, welcome po. Welcome po natin ang ating speaker. Brother Rod, dahil nyo na po ang time. Go ahead. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga estudyante at ating direct teachers sa Ototomio. Ang topic natin ngayon ay spiritual gifts and God's grace. Ito po'y napakaganda na topic kasi palagi itong dinidiskussan kahit saan na church. Kasi mayroong naniniwala na yung gifts sa church is still existing until now. At saka yung iba, hindi na naniniwala. Subalit, pag binabasa natin sa Biblia, ang daming mga prophets, even sa mga churches ngayon, naniniwala na nag-i-exist pa kasi sila mismo ay naka-experience. Ang topic natin is spiritual gifts and God's grace. Ito po'y nakapokus doon sa church na nag-exist ngayon. However,
pag-uusapan natin yung before the body of Christ na nag-exist, balikan natin kaunti yung mga power doon sa mga prophets at saka apostles. Tandaan natin, bago nag-exist ang body of Christ or mga believers under the grace dispensation, mayroong mga propeta before nga nag-exist at saka mga preacher, sila po ay mayroon ring kapangyarihan. Yun nga, minsan naguguluhan ang mga teachers ngayon kasi yung power before until now na-experience sa mga pastor ngayon. Ang tanong po, ito ba po totoo hanggang ngayon nag-i-exist? Kung wala pa, bakit mayroong mga experience, naranasan sa mga teachers? Balikan natin ang kingdom program. Doon tayo sa apostles, doon sa Matthew chapter 13, verse 1. Matthew chapter 13, verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. You see, na mayroong mga kapangyarihan na ibinigay ni Kristo doon sa kanyang disciples. Maliban niya disciple, mga estudyante sila before, sila po ay mga apostles din. Bakit? Kasi may mga kapangyarihan at yung umakyat na si Kristo, sila po ay nagpatuloy nangangaral gamit ang kapangyarihan na ibinigay galing kay Christ. Ituloy natin yung sa Matthew chapter 10 verse 1 to 2, 3, 4. Sila po ay mga 12 apostles. Doon tayo sa 7. Forward tayo sa 7. And as ye go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses. You see, mayroon pati yung pagbubuhay nila, yung patay, mabubuhay nila eh. Ang doon sa libro sa Acts, si Peter, si Dorcas, binuhay niya yung namatay. Tapos balikan natin doon sa Acts chapter 3 at saka sa 4, pinagaling na yung isang bakol, yung hindi makalakad. So meaning, mayroon siyang kapangyarihan galing kay Kristo. Ito po'y natutupad noon. Sa makatuwid, mayroon palang mga gifts, mayroong mga power kahit before. Balikan natin doon sa 1 Kings chapter 7 verse 19. 1 Kings chapter 17 rather. Verse start us sa 19. And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. You see? So sa kingdom programs, mayroong prophets, mayroong apostles na binigyan ng kapangyarihan, kahit yung patay, kaya nilang buhayin. Ang tanong, ito po bang mga gifts na ibinigay doon sa kingdom program, doon sa mga prophets at saka mga apostles, nag-exist hanggang ngayon? Ang sagot,
Hindi na. Bakit hindi na? Kasi nandito na tayo ngayon under sa grace dispensation. Sa makatuwid, kung mayroong mga ngaral ngayon, kumukuha ng pangatuwiran, kumukuha ng verses or mga pangatuwiran doon sa kingdom program, ito po'y wala na. Bakit? Kasi hindi na tayo under sa kingdom program. Nandito na tayo sa grace dispensation. Pakibasa nga sa Romans 6:14. Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So we are now under the grace dispensation. We are not under the old letters. We are now under of the grace dispensation. We are not under the law or the Old Testament. And therefore, yung mga kapangyarihan dati na ang mga apostolis at sa mga prophets, mayroon silang kapangyarihan, hindi na siya existido ngayon kasi nandito na tayo sa under sa grace dispensation. Okay. Romans chapter 7 verse 6. Romans. But now we are delivered from the law, that being dead, wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, Anak, and not in the oldness of the letter. ay hindi na tayo doon sa oldness of letters. So very obvious na we are now under of the grace dispensation. Okay, yung topic natin, spiritual gifts and God's grace. Ito po'y nakapokus sa panahon natin ngayon. Sino po ba ang binigyan ng gifts under sa grace dispensation? Ito po bang mga tao na sumusunod sa dating aral? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi ang binigyan ng gift sa pagkangayon, under sa grace dispensation, yung mga tao na naging kabahagi sa isang katawan, na ito po ang isang church nga nag-exist ngayon. Sa makatuwid, si Kristo yung umakyat siya, doon siya nagbigay ng mga gifts doon sa mga member sa body of Christ. Hindi doon sa kingdom. Sa makatuwid, kung mayroong nag-claim na sila may experience, mayroong vision, mayroong gifts, pero ang sinusunod pa rin yung dating programa. Ito po ay malayo. Paanong galing sa Diyos na hindi naman eksistado ang teaching under sa Old Testament, particularly sa kingdom program. Kailan po ba si Kristo nagbigay ng mga gasa, mga gifts doon sa member sa body of Christ? Ephesians chapter 4 verse 7. Ephesians chapter 4 verse 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens. Yan. Kailan po ba si Kristo nagbigay ng mga gifts doon sa member of the body under of the grace dispensation? Yung umakyat si Kristo above far all heavens. Yung umakyat siya doon sa ibabaw pa above all heavens. Sa makatuwid, hindi na siya dito sa lupa at wala na siya doon sa third heaven, doon na siya sa pinakataas, far above all heavens. Pakiulit nga. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens. Yan. Sinong binigyan niya? Yun bang mga kingdom believers? Ang sagot, hindi. Sino yon? Ituloy natin. Verse 10. Sa verse And 10. he that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Verse 11. And he gave some apostles,
and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, Tuloy. for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yan. Very clear. Very obvious. Na ang purpose pala sa mga gifts doon sa naging member sa isang katawan to edifying the body of Christ. Hindi doon sa Kingdom Church. Dito, lumitaw, ay malaman natin na yung naniniwala na mayroong gifts, natanggap, mayroong punong vision, kasi naranasan, na-experience, pero ang teaching na sinusunod doon sa kingdom, hindi naman nagbigay si Kristo doon sa kingdom believers, doon sa member of the body of Christ. Ito po'y pag-uusapan natin ngayon, nakapokus doon sa chapter 12 sa Book of Romans, Ephesians chapter 4, at doon sa Corinthians chapter 12 at 14. Ito po yung mga member sa body of Christ sa panahon ngayon. Ang ibig sabihin, ang church na nag-i-exist ngayon, yung tinatawag na body of Christ ng isang taong maniniwala doon sa gospel of grace, maging kabahagi siya. At siya'y magkakaroon ng gift galing kay Kristo, yung umakyat si Kristo far above all heavens. Okay, tuloy natin. Basahin muna natin, oh. Sabi rito, the search for a spiritual gift. I believe in spiritual gift. I believe. Naniniwala tayo, kahit ako, naniniwala na mayroong gift doon sa under o member sa body of Christ. Naniniwala at maraming record. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 28. 1 Corinthians chapter 12 verse 28. And God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Okay? Maraming gifts pinag-usapan sa chapter 12 verse sa Corinthians. Pero sino po sila ang binigyan? Ibackward lang doon sa verse 27. Now, ye are the body of Christ, and members in particular. Yan. Doon sa mga members sa body of Christ. Backward, verse 20. But now are they many members, yet but one body. Yan. Sa makatuwid, under sa grace dispensation, yung binigyan ng gifts of apostles, teachers, pastors, healing o miracles, doon sa mga member sa body of Christ. Ngayon, kung mayroong mga taong naniniwala na siya may gift, pero hindi niya alam ang teaching under sa grace dispensation, ay malayo yon. Mahirap paniniwalaan. Bakit? Hindi pwede sabi-sabi lang. Ay doon tayo sa Ephesians chapter 3 verse 6. Ephesians chapter 3 verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. By the gospel. What kind of gospel is this? Ito po ang gospel na ipinangaral ni Paul, yung natanggap niya. Na kapag ang isang tao maniniwala ngayon under sa grace dispensation, siya po ay maging isang bahagi, maging member sa isang katawan na ito po ang church na nag-i-exist under of the grace dispensation. Anong klaseng gospel? 1 Timothy 1:11. 1 Timothy 1:11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust, and I thank Christ Jesus our Lord,
who hath enabled me. Yan. So doon ibinigay kay Apostol Pablo yung gospel. Anong klaseng gospel yun? Yun sa Acts chapter 20 verse 24. Yung gospel sa kagandahang loob ng Diyos, the gospel of the grace of God, and this kind of gospel, this gospel under in our dispensation, upang ang isang tao, kung maniniwala, maging kabahagi. Pakibasa nga. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Yan. Acts 20:24. Ito po ang gospel. Ang isang tao ngayon, pag naniniwala, ay maging kabahagi sa isang katawan. At noon, yung naging kabahagi, mayroon silang mga gifts. Hindi doon sa kingdom believers. Sa makatuwid ngayon, hindi niya alam ang message sa grace, tapos sabihin niya, ako may gifts. Delikado yan. Alam natin, mayroong messengers of Satan. Ay ang mga messengers of Satan, maraming kapangyarihan. Baka isa sila doon. Dapat ingatan natin. Bakit? Pakibasa nga. Chapter 11 verse, start sa 13 hanggang 14. 2 Corinthians. 2 Corinthians. 11, 13. Start sa 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. Kita mo na, si Satan, mayroon siyang ministers. You say, oh, opo, mayroon siyang ministers. At ang ministers niya mag-transform as the minister of righteousness. Pwede silang magdala sa pangalan ni Kristo, pwedeng sabihin, ako po'y nakagawa ng miracles, ako po'y may isang gifts. Sabi doon sa Corinthians, kahit hindi niya alam yung mga aral under sa grace dispensation. Sa pagka ngayon, ang kingdom program wala na. Bakit nakakaroon siyang gift? Delikado yan. Sa makatuwid, kailangan isip natin, salain natin, i-examine natin, paano ako nakakaroon ng gift nga, hindi ko alam yung teaching under grace. Yan. Next, spiritual gifts are not God-given, talent, natural, aptitude, practice, skill, spirituality. Ano bang ibig sabihin? Ito palang gifts na ibinigay doon sa member of the body of Christ, which is the church existing now, hindi ito pinapractice. Kasi, yung nag-aral ako doon sa Mindanao, pinapractice namin. At lalo na mag-speak in tongues pinapractice. Sabi ng Bible, hindi pinapractice. Kung nagkaroon ka ng gift na ngayon, kahit hindi mo i-practice yan, hindi na kailangan mag-aral. Bakit? Kasi direct yun ibigay doon Yun ang gift. Pero kung sabihin niya ang gift, mayroon tayong gift according to 1 Corinthians chapter 12, tapos pinapractice, paano mo yung masabihin na gift yon? Katulad yung sabi, ako may gift na pagkapastor. Ang pagkapastor ba, gift ngayon? Opo. Bakit pag-aralan? Bakit mag-aral pa doon 4 years, 3 years kung gift pala yon? Bakit yung mga pastor, hindi pareho ang pagturo, hindi pareho yung teaching? Ayan. Kahit sa atin dito sa Orthotomio, hindi man tayo magkapareho May counting diferensya. Siguro doon sa major teaching nagkapareho, pero sa pagdating sa minor, medyo may pagkakaiba na. Pero, ang paniniwala natin, ganun rin. Naniniwala tayo na tayo piligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At naniniwala tayo na nandito tayo under sa grace dispensation. Pero bakit mayroong pagkakaiba kaunti? Ang sagot, kasi nga, hindi na nga gift. Depende na kung ano ka kasipag mag-aral. Kung ano ka kasipag magsaliksik, kung
ano kataas yung naabot mong pag-aaral. Ganyan. Sa makatuwid, kung ang gift pala, eksistado hanggang ngayon, dapat uniform ang teaching. Yan. At saka, kung member sa body of Christ, nakakaroon, tapos hindi naman nakakaintindi doon sa teaching under grace, ay ibang usapan na yan. Ibang usapan. Tuloy natin. Medyo mahaba ito. People want supernatural power. Tama. Ang mga tao ngayon, gusto nilang may supernatural power. Yung iba nga sa TV, pinapakita pa. Ayaw ko kung totoo yan o drama lang. Kasi gusto nilang magkaroon ng power. Ang sagot, hanggang ba ngayon si Kristo nagbigay pa ng gift? Ang tanong, hanggang ba ngayon ang si Kristo nagbigay pa siya ng gift? Ang sagot, wala na. Kasi yung umakyat siya, yun doon siya nagbigay. Ngayon, wala na nga. Sa makatuwid, delikado ito. Tuloy natin. Spirit gift appeal to people who seek power and experience. Tama. Mayroong mga tao na gusto nilang magkakaroon ng gift batay sa sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 12. Basahin niya natin. 12 verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that you were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Yan. Iba-iba pala yung gift, pero isa lang ang nagbigay. So sa makatuwid, magkasundo. Uniform yung ang teaching. Yan. Okay, tuloy natin. Tuloy. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Yan. Tama. If I told you your spiritual gift, would you act? Lead choice differently. They do not call on the floor. For Ephesians 1:3, and those that had a spiritual gift in 1 Corinthians chapter 12, verse 1. So, ang nagka-problema doon sa Corinthians, mayroong problem doon before, ay mayroong kanya-kanyang gift, sabi doon sa mga members, pero hindi sila nagkakaintindihan. Yan. Mayroong nagsasalita, hindi naman maiintindihan. Mayroong nag-interpret, minsan, hindi naman tama. Yun ang problema doon sa Corinthians before. At sa atin ngayon, yun ang pag-uusapan. Ituloy lang natin. There is a more excellent way. Tama. Yung sa panahon yung nag-i-exist pa ang gift, dapat kailangan gagawin yung gift sa yung excellent na paggawa. Mayroong order. Chapter 12 verse 31, 1 Corinthians. But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way. Yan. Hindi katulad ngayon, ay kalandrakas lang yung doon sa church. Ay mayroong magpa-practice sa gift. Ang sabi, galing sa Panginoon, pero nagsasalita, hindi naman maiintindihan. Kanya-kanya lang. Walang excellently. Walang uniform. Hindi siya na-arrange. Yun. Yun ang sabi ni Paul. The greater gifts, there is more excellent way. We ought to approve excellent things. Grace excel the gifts of Philippians chapter 1 verse 9 to 10. At kailangan natin i-classify
Kasi yung tinatawag na gift doon sa Corinthians, bata yun sa magagawa sa isang members, hindi yun referado doon sa eternal life. Mayroong gift din na related doon sa eternal life. Mayroong gifts na pinag-usapan doon related sa material things. Pakibasa nga, Philippians 9 to 10. What chapter 9, 1 verse 9 to 10. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Grace be with you, and not be force be with you, nor with thanks be with you. You see? Anong ibig sabihin na may the force be with you? Kasi minsan, yung mananampalataya, kahit hindi niya kaya, i-force niya kasi gusto niyang magkakaroon ng gift. Yan ang nangyari ngayon. At saka, kahit hindi niya, walang gift, sisikapin niya para magkakaroon ng gift. Siya ang nagpupursya, nagpusigi na magkakaroon. Tuloy natin. The unspeakable gift from God is grace. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Ephesians 3 to. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. Yan ang tinatawag na unspeakable gift from God. Katulad ni Pablo, doon sa kanya ibinigay yung stewardship, dispenser of the grace dispensation, stewardship. Doon sa kanya ay pinagkatiwala. At hindi niya alam yun. Kahit tayo, hindi natin alam. Bakit? Kasi under sa mystery program. Tinatawag siya na unspeakable gift. Romans 5:15. Romans 5:15, tapos jump sa 20. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. Okay, ibang gift yon, ibang gift. Hindi yung gift na katulad yung pinag-uusapan doon sa 1 Corinthians chapter 12. Ang gift na pinag-uusapan dito ay tungkol po sa eternal life, galing kay Christ. Yun po ang kaligtasan para sa atin ngayon doon sa sumasampalataya doon sa gospel. I-forward niya sa 17. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Okay? This grace is not what you see before meals. Hindi ito ang grace na yung manalangin tayo bago tayo kumain, yung material things. But ito po ang gift na related doon sa eternal life. It is the power of God referring sa gospel. Pag naniniwala ang isang tao, matanggap niya ang eternal life,
ang buhay na walang hanggan, ito po ay related doon sa kaligtasan. Hindi ito doon kapareho doon sa Corinthians chapter 12. Romans 1:16. Romans 1:16. Sana, bebe! For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Yan. So, mayroong gift na tinatawag na eternal life galing kay Kristo. Ito po ang kaligtasan na matatanggap doon sa isang tao na maniniwala doon sa gospel of grace. Yung sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Romans 6:23. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan. Ang eternal life, yun ang gospel, yun ang salvation natin ngayon. Yung sabi sa Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith. Yun po ang eternal life. Balikan natin, magkakaiba doon sa Ephesians chapter 4, verse 10 to 11, at saka sa 1 Corinthians chapter 12 at Romans chapter 12, ang gift pinag-uusapan doon sa mga naging member na nakatanggap na sa kaligtasan, tapos mayroon silang supernatural na magawa nila kahit hindi pinapag-aralan. Yan. Tuloy natin. Grace represent what Christ did. The gospel, what is sufficient working in you. Yan. Yun ang eternal life. Na enough na ang ginawa ni Kristo doon sa cross. Tapos na ang kaligtasan, siya ang bumuo, siya ang gumawa, at tapos ibigay sa atin. Pag ang isang tao maniniwala, matanggap niya ang kaligtasang bigay. Ito po'y gift. Eternal life. Sufficient. Si Kristo ang gumagawa. 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 17. Grace represent what Christ did. The gospel that which is sufficient working in you. Pakibasa daw. 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1 verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long-suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him, to life everlasting. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Yan. 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Not according to our works. Bakit hindi batay, hindi galing sa ating mga gawa? Kasi, that which is sufficient working in you. Sino ang gumagawa? What Christ did, the gospel that which is sufficient working in you. Si Kristo ang gumagawa. Wala na tayong maidagdag. Kompleto. Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Pakiulit nga sa verse 5.
not by works of righteousness, not by works of righteousness. Continue. which we have done, but according to His mercy, He saved us. You see? According to His mercy, He saved us. Si Kristo ang gumagawa. Natanggap sa tao, pag sumasampalataya siya doon sa gospel. Yan. Tuloy natin. God's power and intervention in your life is by His grace. Bigay siya. Sa makatuwid, hindi tayo ang gumagawa. Grace in you for those is faith. Galatians 2:20-21. Grace in you for those is faith. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Yan. Romans 5:2-3. Romans 5:2 and 3. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. 1 Corinthians 13:13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Spiritual gifts were given because grace had not yet been established. The knowledge of God's grace is greater than anything they had at Pentecost. Spiritual gifts and spiritual growth. Spiritual gifts were spiritual spoon feeding. In part, sa makatuwid, balikan natin yung gifts na hindi yung eternal life at saka hindi yung common grace or material things. Balikan natin yung gifts na ibinigay ni Kristo, yung umakyat siya far above all heavens. Doon sa Corinthians 12, chapter 12 at saka Romans chapter 12, Ephesians chapter 4. Yung gifts, ibinigay doon sa members na mayroon siyang magawang supernatural. Yan, balikan natin. Spiritual gifts were spiritual spoon feeding in part. Anong ibig sabihin? Ito palang mga gifts doon na pinag-usapan sa chapter 12, sa Corinthians chapter 14. Ito po'y hindi siya pang tagalan, hindi siya pang everlasting. Ito po'y pang samantala. Yung binigyan yung mga mananampalataya noon, ito po'y mag-i-exist hanggang dumating ang perfect. Hanggang makumpleto yung revelation. Yan. Yun ang spiritual gifts were spiritual spoon feeding. And understanding, bemen, excel in edification. So, sinabi na ni Apostol Pablo na yung mga gifts na ibinigay doon sa mga members, ito po'y hindi siya pangtagalan. Nag-i-exist lang siya habang hindi pa dumating ang perfect. Hindi pa makumpleto yung revelation. Pakibasa nga, chapter 13 verse, start tayo sa 8. Sa 8. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. You see? Mayroon na siyang warning. We should grow past spiritual gifts unto the spiritual man. Pag dumating na ang perfect, pag ang isang tao ay maging iwanan na yung pagka-childhood, ay mawawala na yung in part. Ano yung in part? Yung tinutukoy na mga gift na pinag-usapan doon sa Corinthians at saka sa Romans at saka Ephesians. We should grow fast spiritually gifts into an spiritual man. Basahin nga natin sa chapter 4 verse 14 Ephesians.
that Ephesians. we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, we grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Yan. From whom, Sa makatuwid, ginagamit yung gift before to edifying the body of Christ kasi noon hindi pa nakumpleto yung revelation at hindi pa naisulat yung mga dapat isulat na mga aral under sa grace dispensation. Spiritual gifts give because grace. Most of the spiritual gift had a function of understanding. Kanya-kanya yon. Kanya-kanya, hindi pareho. Iba yung gawain sa mga apostles, iba yung gawain doon sa pastors, teachers, evangelists, doing of miracles, spirit, discerning of spirit, kanya-kanya. So, hindi siya pareho. Pero isa lang ang nagbigay. Isa lang. Yun ang sabi sa Corinthians 12. Anong verse yun? Verse 5. Verse 3. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus a curse, and that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Now, there are diversities of gift, but the same Spirit. Bakit the same Spirit? Kasi ang binigyan ng mga gifts yung naging member sa body of Christ. Pareho ang pamaraan, pareho ang gospel. Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yan. Pareho lang ang Espiritu ibinigay doon sa naniniwala sa gospel. We have received that we might know, but we now know. 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 12. 1 Corinthians chapter 2 11 to 12. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. You see? The other gifts concern the edification of the church, help, governments, prophecy, edifies, exhort, comfort. 1 Corinthians chapter 14 verse 3, 14 verse 5, 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. The good things in you. Giving a spiritual gift does not make you show grace, peace, faith, hope, charity. We do not need more charisma gift. We need more charity. Si Pablo nag-emphasize po, mas wag tayong mag-desire doon sa mga gifts masyado, kundi doon sa charity. Kasi ang charity, yun ang pinaka-dakila sa lahat. Okay, 1 Corinthians. Colossians chapter 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Yan. Ang church, kahit magaling ang teaching, sa church, kahit maraming mga gifted ang mga members, sa church, maraming financial, wala namang pag-ibig doon sa loob. Anong mangyari sa church? Wasak yan. Yun. Yung mga, tingnan mo yung mga RD ngayon, maraming marunong sa rightly dividing pero hindi nagkaisa. Bakit? Kasi wala doon ang charity, ang nandoon pride.
Kahit sa Amerika, nagka-divide ang mga rightly divided, mga RD. Kasi yung pride, yun ang umiral, hindi ang charity. Sabi ni Paul, charity. Sa church, kailangan yung love. Yun ang mag-i-define doon sa mga members. At pati doon sa Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. Pakibasa daw. Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. But speaking the truth in love, we grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Yan. Tuloy. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Yan. So, ang church ay mayroon namang kaunti, hindi naman masyadong magaling, okay lang yan. Basta hindi lang malihis. Ayong sa church, may counting financial, okay lang yan, aangat yan. Kahit counting financial, tulong-tulong lang. Tapos, malaki yung pag-iibigan, may pag-ibig sa loob. Kasi ang church, kahit maraming pira, mayroong magagaling na magturo, wala namang pag-ibig sa loob, watak-watak yan. Magkahiwalay-hiwalay. Maraming magaling sa rightly dividing ngayon. Nagkahiwalay-hiwalay. Bakit? Kasi ang umiral doong pride, hindi na ang pag-ibig doon sa loob. Sabi ni Paul, ang pinakamalaki charity, ang pag-ibig. Your faith has an effect when you acknowledge the good things. Tama. Yung paniniwala nga natin, marami ang epekto. Pag nag-acknowledge tayo doon sa loob, kahit counting nagawa, mayroong acknowledgement, appreciation. Sa atin, malaki nang ginawa, wala namang nag-a-appreciate. Ayaw gumawa, ayaw na lang kasi wala namang kahit counting na lang appreciation, wala. Sabi ni Paul, kailangan may counting. When you acknowledge the good things, may counting acknowledgement. Your role in not limited to one power anymore, but son fully equipped by grace. Grace does not work should be an offense to Christ working in you. Yan. When you minister, you are using God's gift to you, grace. Ay, mayroong classification dito. A complete list of spiritual gift of Paul's epistles. Corinthians chapter 12 verse 8 to 11, gift by the Spirit, word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, working miracles, prophecy, discerning of spirits, diverse kind of tongues, interpretation of tongues. 1 Corinthians chapter 12 verse 28 to 30, God set positions in the church. Apostles, prophets, teachers, working of miracles, healing, health, governments, diversities of things. Romans chapter 12 verse 1 to 8, Romans chapter 12 verse 3 to 8, gift and offenses, offices differ, admonitions to humbly do what you can, prophecy, ministry, teaching, exhorting, giving, ruling, mercy. Ephesians chapter 4 verse 11, God give this for edification of the saints, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Yon ang tanong. Ito po ba'y hanggang ngayon nag-i-exist pa? Ang sagot, hindi na. Bakit? Kasi kompleto na ang Biblia. So ang gawin natin, mag-aral doon sa isinusulat sa mga gifted before, katulad ni Paul. 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. An account
that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, had written unto you. Yan. Yung isinusulat ni Pablo, yun ang basahin natin. Yung mga isinusulat sa mga apostolis. Pag hindi tayo nagbasa, pag hindi tayo nag-aral, kahit sabihin natin gifted tayo, wala tayong kaalam-alam. Kasi lahat ng mga wisdom before, yung knowledge nila, isinusulat nila kasi galing yun sa galing sa Panginoon, ibinigay doon sa kanila, tapos sinusulat. Yung hindi pa kumpleto ang Biblia. Ngayon kumpleto na, ang gawin natin mag-study, 2 Timothy 2:15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Iyon. Kailangan tayo mag-study. Huwag na tayong mag-asa doon sa gift. Kasi kompleto na ang Biblia. Kahit before, under Old Testament, Isaiah 34 verse 16. Isaiah chapter 34 verse 16. Seek ye out of the book of the Lord, and read. Read. No one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded. Kailangan reading. Kailangan magbasa yung mga isinusulat sa mga apostolis. Kasi sa ating panahon ngayon, si Kristo hindi na nagbigay ng mga gift katulad sa kanila. Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Yan. Blessed is he that readeth. Kailangan magbasa. Study. Bakit? Kasi si Kristo hindi na nagbigay ng mga gifts katulad sa mga believers before sa panahon natin ngayon. Yun nga ang dahilan bakit yung teaching natin hindi uniform. Bakit? Kasi kung ano ka kasipag mag-aral, malayo ang marating, maabot natin. Pero kung hindi ka mag-aral, paano natin maabot? Hanggang doon lang tayo sa kingdom program, hindi tayo kaabot doon sa dispensation of grace. Kung maabot natin, hindi natin alam yung future sa book of Revelation. Pero pag palaging nagbasa, anong mangyari? Umaangat, malayo ang marating. Sa makatuwid, ito po, ang sabi ni Pablo, Apostle Paul, spiritual gifts and God's grace, ito po ibinigay doon sa mga mananampalataya under sa grace dispensation ngayon. Kung mayroon mang mga kingdom believers, sa nakiklaim na ako mayroon din, paano siya magkakaroon na ibinigay doon sa member of the body of Christ, hindi doon sa kingdom saint ngayon? At saka, kumplito na ang Biblia. Ang gawin natin, magbasa, mag-study, gamit ang methods rightly divided. Tapos, i-rightly divide natin ang mga truth. Kasi kung hindi ka mag-apply, hindi tayo mag-apply sa rightly division, rightly dividing, yan, ma-mix yun. Pag na-mix, doon na ang problems. Hindi mo na ma-solve yung mga problems kasi magkakontra-kontra na yung mga verses. Okay, salamat po. Kahit natutulog ang iba, salamat sa inyong pakikinig. Kahit tulog, magandang gabi po. Thank you. Salamat. Thank you. Ayun po, ito po yung time. Mayroon 30 minutes for question and answer. Ay, si Brother Achilles Ruiz. Ay, may tanong. Sige, go ahead, sir. I-open ang camera.
open cam para maganda, nasa classroom talaga. Ah, Yes. Camera. Open lahat ng camera, gusto naman eh. hmm. Kasi makikita kayo sa YouTube pag open camera kayo. Ito lang yung ito yung tanong ko, Pastor, kasi sa church namin pinapractice pa rin itong speaking in tongues na tinatawag. Kaya lang po sa akin, parang awkward po sa akin to kasi nung kung babasahin ko po yung Acts 2, yung 1 to 13, nung the day of Pentecost, nagsalita sila ng iba't ibang language. So sabi nga ng mga ibang tao, Galilean to mga to, pero nag-speak sila ng language natin. Sa panahon po natin ngayon, nag-speaking in tongues ang mga Christian, pero hindi naiintindihan. So parang para sa akin, Pastor, di ba ang speaking in tongues is language, pero bakit hindi natin ma-interpret? May nag-interpret naman, pero bakit kailangan yung speaking in tongues iba't iba yung hindi mo maintindihan? Kumbaga, sabi nila si Holy Spirit na yung nag-aayos ng syllables. So parang confusing po yun sa akin, Pastor. Parang awkward po para sa akin. Pero sa mga churches po, pinapractice nila yun. And yung about sa healing naman, kung nag-exist pa rin ang healing ngayon, bakit hindi lahat na heal? Sabi nila kulang ka sa faith. So yun, Pastor, yung question ko. Okay, salamat po kapatid. Ang ganda yung tanong mo. Yun ang tanong ko dati eh. Yung nandoon ako. Oh, yun ang tanong. Kasi, Opo. yung nag-aral ako sa Word Harvest, lahat bagsak, ako lang hindi. At saka yung nag-aral ko doon sa House of Praise sa Mindanao, ganon din. Sila lahat tumba, ako lang hindi. Natanong ko yung sarili, bakit ako lang hindi natumba? Baka wala akong spirit. Oh. Yun nga, dumating yung pinag-aralan. Ako parang, ako. Oh. Alam nyo, itong church namin ngayon dito sa Placer, sa Masbate, yung umatin ko first time yun, galing ko sa Cebu, yung kasama kami ni Sir Rex. Sa Cebu kami, umuwi ako, siya pumunta, dumiretso sa Baguio, nag-aral ako sa college. Habang nag-aral ako sa college, nag-attend ako sa church dito. Ay, yung nag-festival sila, bagsak lahat, ako lang hindi. Nahiya ako, yung lumapit sa pastor, pabagsak-bagsak na lang ako pero sa totoo, wala Ganyan. So, ganito ang nangyari sa Corinthians before, totoo namang may gift yun. Kasi nga, hindi pa nga tapos ang Biblia. Mayroong speak in tongue noon, pero maintindihan. Mayroong nagprophecy, totoo naman yun. Katulad yung sinasabi mo sa Acts 2. Ay, kung hindi ko nagkamali, siguro mga 16 nation yun 16 o 15 baka, di ko sigurado. Ay, lahat ng nakikinig, nakakaintindi. Pero ngayon, bakit hindi maintindihan? Yun ang sabi mo. Yan. Kasi nga, wala nagang gift ngayon. Basa nga. Basa. 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 13. For this thing I besought the Lord. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 13. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Ayan, warning na yun Kung mayroon ng prophecy, mawawala. Tuloy. Pero yung pag-ibig, hindi. Hindi. Tuloy. Whether there be tongues, they shall cease. Oh, darating ang panahon, pati yung pag-speak in tongues, mawala. Tuloy. Whether there be knowledge, Oh. it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. Yung sabi ni Pablo, yung buhay pa siya, hindi pa nga niya sinulat ang Corinthians, ay yung sinulatan niyang Corinthians, in part lang yung kaalaman natin ngayon. Pero pagdating sa perfection, anong mangyari? Pakituloy nga. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Yan. Tuloy. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I taught as a child.
But when I became a man, I put away childish things. Okay, kapatid, huwag kang matisod sa akin ha. Ay talagang sabihin ko ito. Itong pag-i-speak in tongues, pagpapractice ng mga gifts before, gawain ng isang bata yon, childhood. Yung bago pang natuto, sabi ni Pablo. Pero yung dumating na siya po'y naging matured na, yung pagkabinat, yung gawaing child, iniwan niya eh. Yon. Sa makatuwid, yung dumating na ang perfect of revelation, completion of the Bible, iniwan na yung binata. Sa makatuwid, mayroong naiwan 3. Ano yung naiwan 3? Tuloy. And now abideth faith, hope, charity. Yan. So itong 3 naiwan, ito po ang mag-i-edify doon sa church. Faith, hope, charity. Bakit naiwan? Kasi yung paniniwalaan natin, hindi pa natin na narating doon. Ano ba talaga doon sa langit? Yung paniniwala mo, hindi pa nakita eh. Kasi faith is the evidence of things not seen. The hope for. So meaning, yung isang paniniwala, nag-umaasa ka doon sa isang bagay na hindi pa nakikita. Talagang wala, mayroon pa. At saka yung hope, at saka yung charity. Bakit? Kasi yung charity, yun ang nag-edify ngayon doon sa church, yung sinidiscuss ko ganina. Mayroong 3 naiwan. Kung 3, wala na yung iba. Gift of the pastors, teachers, prophecy, healing, discerning of spirit, lahat-lahat, wala na. 3 ang naiwan. Faith, hope, charity. Sa makatuwid, kung mayroon nag-i-speak in tongues ngayon, wala na yan kapatid, practice na lang yan. Yung sinasabi ko ganina, pino-force, sinisikap na magkaroon kahit wala na. Yan. Wala na yan, hindi na eksistado ngayon yan. What about dun sa pastor, yung sa healing? Yung sa healing naman, Sabi nila, God, okay, basahin natin ha, basahin natin. Chapter 3 sa Acts. Acts chapter 3. Saan tayo mag-start? Pakibasa lang. 3 verse. Sige na, tuloy ka sa verse 2. Sugod ka sa 1. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried home, delayed daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took by him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Okay, kapatid. Hindi, magtatanong ako sa'yo, hindi ibig sabihin na ni-reverse kita ha. Gusto ko lang makuha yung ibig mong sabihin. Ito po bang si Peter, yung during nag-i-exist pang healing, yung ginagamot niya yung isang bakol, automatic ba nagaling o hindi? Matik. O automatic. Bakit ngayon hindi? Kasi may kapit church kami nga dito, may sa harapan namin, across of our church, mayroong church din. Ay maraming mga guiters, 2 taon, 3 na, yung iba hindi pa nagaling kasi paulit-ulit lang ko magsimba, mawala. Pero 2 taon na, si Peter yung mayroong gift of healing, automatic yun eh.
Sa makatuwid, wala na yan. Wala na yan. Dagdagan ko ha. Dagdagan ko. Okay, chapter 9 sa Acts. Verse 30. Acts chapter 9. Si Tabita po. Tabita. Start ka sa 37. 36. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds which she did. And it came to pass in those days that she was sick and died. Whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them. But Peter put them all forth and knelt down and prayed, and turning him to the body, said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive. Yan. Yung mayroon pang gift, yung si Tabita namatay. Anong ginawa ni Pedro? Binuhay. Ngayon, wala na ngayon yan. May dagdagan ko pa ha. Dagdagan ko pa. Chapter 19 verse 11. Acts. Nineteen 11. And God wrought special miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. O yan, automatic panyo lang doon sa katawan sa isang taong may sakit. Automatic, nagaling. Ngayon, mayroon pa. Wala na yan, mga propaganda na lang yan sa TV. Kasi bakit? Okay, tingnan natin ha. 2 Timothy chapter 4 verse 19. 2 Timothy 4:19. 19 ba? Sige daw, sige tuloy lang hanggang 20. Salute Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum sick. Yan. Iniwan ni Pablo. Sino iniwan ni Pablo? Ha? Si Trophimus have I left at Miletus. Iniwan niya sa Mileto. Bakit iniwan ni Pablo? Kasi may sakit. Nasaan na day ang handkerchief ni Paul? Bakit hindi na pinagaling? Bakit hindi na makagaling si Paul? Kasi sinabi niya, darating ang panahon, kung dumating na ang perfect, ang hindi perfect, anong gawin? Iniwan na. So makatuwid kapatid, wala na yan. Wala na. Ang kailangan natin ngayon mag-aral. Kung anong klaseng sakit, pag-aralan mo. Kung anong klaseng sakit na pwedeng pagalingin through psychology, pagalingin mo. Yan. Kung may sakit na pwedeng kayang mapagaling mo sa pag-advise, anong tawag yun? Counseling, gawin mo. So, hindi na siya through power. Hindi na through power. Pero may mga sakit na i-counsel mo, magaling siya. Yan. Okay, next question po. Next question. Thank you, Pastor. Welcome. Nakatotok ka sa camera namin, makita ka sa YouTube doon. Mayroon kaming camera dito. Sir Achilles Reed, salamat sa tanong. Ayan. Yun kasi ang yun yung familiar, yung mga
youth movement, no? Mayroon tayong mga subject diyan din na pag-uusapan natin. So, sige pa, may mga question pa po, may time pa naman. May 20 minutes. Sige po. Pero ito po, advice ko sa inyo ha. Advice ko sa inyo, wag nyong kantsawan. Kayong mga gumagawa sa church kasi hindi pa nila alam eh. Turuan natin. Pabayaan nyo lang. Tapos, turuan natin dahan-dahan. Kasi kung halimbawa, puntahan nyo doon, tatawanan nyo, mas lalo silang lumayo. Hindi na makinig. Okay, Sir Bong. Go ahead, Sir Bong. Ayun, sorry. Sir Rod, baka pwede nating may compile yung mga verses na supporting dun sa tongues healing. Mayroon ako mayroon akong outline dito galing kay Sir Rex yun, i-forward namin. Pero iba yung sinasabi ko, wala dito. Wala rito. Opo, kung meron tayo ng mga wala, para meron tayong pag-aralan. Sige po. Sige po, request ko. Opo. Thank you. Sige, meron pa. Si Pastor Lito. Go ahead, sir. Pastor Lito. Go ahead. Siguro po yung direktang, yung gift of healing na tayo yung nagpapagaling na ibig sabihin, perfect real. You will be healed in Jesus' name. Siguro yung mga ganun na, wala na yun. Pero yung confession, yung pinag-pray na sana siya po ay bumalik. Meron pa po yun, diba? Because we have that, binigyan naman tayo ng karapatan na pumiling. Pwede naman na i-pray natin. Pero wag nating sabihin, may gift ko ha. May gift, ako magpagaling sa'yo. Wala nga, i-pray natin. Pero wag na yung sabihin na, may gift ha, magaling ka. Kasi yung ginagawa, katulad ngayon sa TV, pinapakita. Yun. Siya na yung nagpapakalag. Wala na yan. Tapos, sabihin na, mayroong naka-wheelchair doon. Tapos, pag in the name of Jesus, stand. Automatic nakatayo. Wala na yan, kapatid. Mga kwan yan, mga, anong tawag yun? Scripted. Sa makatuwid, kasi, mayroon na kaming kapit church dito, na mahilig sila sa, wag ko nang banggitin, mahilig sa miracles eh. Yung iba, yung nakapakinig sa amin, dahan-dahan lumayo na kasi nakita nila na totoo pala. Pero hindi naman tayo nagbawal mag-pray. Pero wag na tong sabihin na ako may gift ay wala na. Ida-direct lang natin sa Panginoon kasi mayroon tayong magawa. May magawa ang Panginoon, hindi na sa pamagitan natin. Yan. Ganun lang. The Lord makes the healing. So, ang nangyari... Tayo, humihiling. Kasi ang nangyari ngayon, mayroong mga taong nagkiklaim na sila po mayroon pang gift. At sabihin na, pastor namin, may gift yan, magaling yan, madali lang, ganon-ganon. Wala na yan kasi tapos na ang Biblia, kumpleto na. At saka nga si Paul, hindi nga nakagaling yung dumating na ang perfect. Iniwan niya si Tropimo doon sa Mileto. Bakit? Kasi may sakit. Bakit yung umpisa, maraming mga nagaling, may sakit? Kasi nag-warning na siya, pagdating sa perfect, iiwan na yung mga childhood activities. Yan. Pero yung, ang advice ko po sa mga churches, labi na sa mga kaibigan natin, kasi nagpa-practice pa sila, hindi nga nila alam. Ganun ang paniniwala. Ay dahan-dahan lang, tuturuan natin, kung ayaw wag maniwala, wag na lang pilitin.